Harinawa kayo ay patuloy na sa pamamagitan ni San Judas ay pagalingin sa lahat ng inyong mga karamdaman, patnubayan at patuloy na gabayan ng poong may kapal. Isang araw, may isang lalaki na sumugod sa ospital dahil sa tindi ng sakit ng tiyan. So when he presented himself before a doctor, sabi niya, "Dok, sobrang sakit ng tiyan ko." Sabi nung doktor, "Bakit? Ano bang nangyari? Ano ang nakain mo?" Sabi nung lalaki, "Yun nga, Dok, kahapon, kasi kumain ako ng talaba." Alam niyo ba yung talaba? Oh, sabi nung doktor, talaga? Nung binalatan mo ba yung talaba, hindi mo man lang inamoy o naamoy kung panis na?" Sabi nung lalaki, "Ganun ba, Dok? Binabalatan ba yon bago kainin?" Kinain pala pati shell. Sabi nung doktor, "Wala ka ng pag-asa. Hintayin mo na lang na matunaw yung shell." Okay, yung mga kumakain ng talaba. Pag-asa. Laging may pag-asa kahit may pandemya. Amen? Wow, what a beautiful theme you have this year. Kaya, gusto kong anyayahan kayo na pag nilayan natin yung isang salita lang, hope, pag-asa. Isang babae na nagngangalang Bridget from Sweden has this story. Sabi niya, "One day, I was directed in a vision to pray with deep faith and devotion to St. Jude." At ayon sa kwento ni Bridget, sabi niya, "In fact, si Jesus ay nagpakita sa akin and telling me, Bridget, in accordance with his surname, Tadeos, nang ibig sabihin ay, amiable or loving," sabi daw ni Jesus sa kanya, "He will help you through and give you hope." Yun pala, that was the moment na itong si Bridget, tulad din natin, ay nakakaranas ng iba't ibang hamon sa buhay to the point na she wants to give up. Timely. Today, we have the great Saint Bridget of Sweden, and the rest is history. Matindi ang kanyang debosyon sa ating patron, si San Judas Tadeo. Gusto ko lang mag-concentrate sana sa mga symbols na ililagay ng simbahan sa katauhan ni San Judas Tadeo. At least 3. Ang una, yung medalyon ni San Judas. The medallion is an impression of Jesus. So makikita natin yung larawan ng Panginoong Hesukristo. Ang iba, tinatawag itong the medallion of Edessa or the image of Edessa. Why? Narinig natin sa mga nakaraang homilya ng pare. I remember, kwento din ito ni Father Rudy. So, every night din, tulad ni Father Nonitz, nag-aabang din ako sa live streaming. So, kwento ito ni Father Rudy that the image itself is a symbol of hope. Amen? Ay simbolo ng pag-asa. Sabi ni Father Rudy, because of the story of King Abgar of Edessa, the modern-day Turkey,
na kung saan nawawala na siya ng pag-asa na gumaling sa kanyang karamdaman. Ang haring ito, ayon sa kwento na patuloy nating naririnig, ay nalaman niya na si Jesus nagpapagaling. So he asked Jesus to heal him. Kung kaya, dalawang version po ang kwento natin. Isang traditional at isang biblical. Uunahin ko yung traditional. The traditional story, perhaps, ito rin ang alam ng karamihan, na nung malaman ni Jesus, he pressed his face, idinikit yung isang linen, yung panyo, sa kanyang mukha, at ibinigay ito, inutusan niya si San Judas Tadeo na siyang pumunta sa Edessa, sa hari. At the moment that King of God received that linen, that cloth, na kung saan idinikit ni Jesus ang kanyang mukha, he was miraculously healed. Yun yung unang kwento. Ang ikalawang kwento, biblical. At una lang natin narinig mula kay Father Danny Flores. Kasi nga, di po ba? He was insisting na ang ating manupelo, the image of the holy face of the resurrected Christ, is closely connected to St. Jude Tadeos. O kumusta naman yung debosyon natin sa manupelo? Well, basing on the Gospel of John, chapter 20, verses 1 to 10, a beautiful gospel story of the resurrection of Jesus, where, sabi ni St. John, very early in the morning, si Mary Magdalene went to the tomb to visit Jesus. In other words, nakita ni Mary Magdalene na wala na yung bangkay. Di po ba? Ikat natin. Bumalik siya sa Jerusalem upang sabihin sa mga apostol. Nagkataon na nandun si Pedro and mismong si John the Beloved. Di ba? Nagpaunahan yung dalawa. Upon receiving the good news that Jesus has risen from the dead. At ayon nga sa kwento, nauna si Pedro, kaso dahil medyo matanda na, naungusan pa siya ni Juan. At ang dalawang ito, malinaw po ang pagkakatala sa Ebanghelyo, mismo ni San Juan. Pumasok si John the Beloved. Ano ang sinabi doon? Wala na ang bangkay. Ang nakita niya, yung mga linen na pinambalot kay Jesus at special mention. Okay? Pag-uwi po ninyo, basahin niyo po muli itong John 21 to 7. Pero ang basahin niyo muna yung Tagalog version. Kasi sabi sa Tagalog version doon, nakita ni Juan. Tapos nakita ni Juan yung mga linens at meron pa yung ipinambalot sa ulo ni Jesus. Pumasok din si Pedro, kasi si Juan hindi pumasok doon mismo sa libingan. Si Pedro, pumasok din. At nakita din ni Pedro, wala nang bangkay, nandoon na lang yung pinambalot na linen at ganito ang pagkakasaad sa Tagalog version, yung tiniklop na linen. Bakit tiniklop ni Jesus? Di ba? Ibinalot sa ulo. Binalikan ko, mga kapatid, yung tradisyon yung Hebrew tradition. Every Jewish male ay alam ito. Yung tradisyon ng relasyon ng servant and master. Halimbawa, kapag kakain na yung master, ang maghahanda ng hapagkainan yung alipin, yung servant.
So inihahanda na niya, hindi lang po yung mga pinggan, baso o anumang kailangan ng master, kundi isang table napkin. Kulang ang aking term sa Tagalog. So sabihin na lang natin, panyo o table napkin. Inihahanda niya yan dyan. Tapos, kapag naihanda na niya, aalis na yung alipin, nakatayo na lang siya doon sa tabi ng hapagkainan. At hindi niya pwedeng hawakan yung table hanggat hindi natatapos yung pagkain ng ng master. So how can he know na tapos na sa pagkain yung kanyang amo? Kapag tumayo na at pinunasan nung cloth ang kanyang mga kamay, kukunin yung cloth at basta lang ilalagay doon sa table. Ang ibig sabihin niyan, I am finished. Tapos na ako. At sa kanya, yun yung hudyat so that ayusin niya yung pinagkainan. Pero naman, kapag tumayo yung amo, tapos itinuklip niya yung linen, inilagay sa tabi, alam yan ng isang alipin. I am coming back. Hindi niya aayusin. Wow! Sabi doon sa chapter 7, verses 7 to 10, when John saw this, nung nakita ni Juan, yung mga cloth, plus nakita niya yung nakatiklop na ipinambalot sa ulo ni Jesus, he saw and believed. Yun yung pagkasabi. Nakita niya at naniwala siya na muling ang nabuhay si Jesus. Di po ba? Ito yung sinusundan natin na hindi pa tapos si Jesus. Tulad ng isang amo, kung si Jesus man ay kumakain, hindi pa siya tapos. Because we do believe, and yun yung pinaniniwalaan natin every time we offer the sacrament of Eucharist, na siya'y muling babalik. Amen? Amen. Nakatiklo pa. At sabi ni Father Danny, sino yung kukuha doon? Kung hindi, si Juan the Beloved, na kasama ni Pedro. At kanino ibibigay yung cloth na yon? Walang iba kundi kay Mama Mary. Po ba? At the foot of the cross, malinaw yung sinabi ni Jesus kay Juan at kay Maria. Kung kaya, when Jesus heard yung sinabi ni King Abgar na pagalingin siya, inutusan niya si San Judas Tadeo na pumunta sa hari, tangan yung holy face na ngayon ay tinatawag nating obmanupelo, yung panyo. And sabi ni Father Dan, ito yung ginamit niya na inilagay kay King Abgar somewhere, at yung hari ay muling nabuhay. Nagkaroon muli ng pag-asa. So mga kapatid, yung kanyang medalyon ay medalyon ng pag-asa. Ano pa? Inalis na kasi, I am looking for the other image na may flame. Di po ba? Si Saint Jude may flame. Yun yung tongue of flame, which symbolizes the Holy Spirit. Dahil isa si San Judas na naghintay sa pangako ni Jesus na isusugo niya yung advocate, walang iba kundi ang Espiritu Santo. At di po ba,
Yung flame na yon, nagsisimbolo din ng pag-asa. Ng pag-asa ng mga apostol na hindi sila pababayaan ni Jesus. Na may susubuin si Jesus para sila'y palakasin upang ipagpatuloy nila ang misyong sinimula ng Panginoon. At ang ikatlo, Judas Thaddeus wears green robes. Huwag niyo akong debatihin, ha? Kung pula man yan, I understand. Kasi baka ang ibig sabihin ng pula, martir. Lahat naman sila martir. But you know, before becoming a martyr, si San Judas Tadeo ay naging larawan ng pag-asa. So kaya yung kanyang robe ay talagang green. Green robes. Not red. Anong ibig sabihin ng color green? Color of hope and renewal. Di po ba? Kapag kayong mga plantito-plantita, tayo, di ba? Si Father Ray siyempre ang number one. Di ba kapag may mga halaman na tila nanunuyot na, and then one day, makakita tayo na may nag-green. Wow! May pag-asa pa! Mabubuhay pa ito. So that's the symbol of the green robes of St. Jude. A color of hope. Kung ako lang ang masusunod, pink sana yan eh. Ano? Hindi. So see, tatlo lang po ang binanggit ko na nagpapatunay sa atin ng temang ibig nating isabuhay ngayong kapistahan. Laging may pag-asa kahit may pandemya. Ano ang kahulugan nito sa binasa nating ebanghelyo? Hayaan nyo tingnan ko. Sabi doon, isang araw may nagtanong kay Jesus, Lord, will only a few people be saved? Ano ang tugon ni Jesus? Hindi po siya nagsabi, opo, or hindi. Kundi, binigyan ni Jesus yung lalaki na nagtanong sa kanya ng pag-asa. Sabi niya, strive to enter through the narrow gate. Pag sumikapan mo na makapasok sa makipot na pintuan. Tatlong katanungan ang iiwan ko po. Una, ano ba talagang pintuan ang pinipilit nating pasukin? O ang gusto nating mapasok? Iba-iba ang pintuan na ino-offer ng mundo ngayon. Pintuan ng kasaganahan. Pintuan ng kapangyarihan na pinag-uunahan nila. Pintuan ng karangyaan. Iba pa yung pintuan na madilim, na may kumukuti-kutitap. Ano ba ang pintuan? Pero, for that man who asked Jesus, isa lang ang malinaw na pintuan na gusto niyang pasukin. Ang pintuan ng langit, ang pintuan ng kaligtasan, na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Di po ba? Ang kanyang tanong ay tanong ng pag-asa. May pag-asa ba ako na someday makapasok din sa pintuan na yan? Huwag lang sa pintuan na ino-offer ng mundo, kundi sa pintuan na ino-offer ng Panginoong Jesus. Ikalawa, handa ba tayo na pumasok sa makipot na pintuan? O di ba? Binibigyan tayo ng pag-asa ni Jesus. Outrightly, hindi niya sinabi sa lalaki, hindi ka makakapasok. Oo, makakapasok ka. Kundi, binibigyan niya ng pag-asa. Sabi ni Jesus, pag sumikapan mo, anak, na makapasok sa makipot na pintuan. At ano ang ibig sabihin nito sa atin? Nakakalungkot na ang ilan sa atin, kung hindi man karamihan, ayaw nating sumugal. Ayaw natin magsakripisyo. Ayaw natin maghirap.
Gusto natin na parang dole out na lang, na ibibigay na lang sa atin yung kaligtasan na hindi natin pagsusumikapan. So ang tanong, handa ka ba na pumasok sa makipot na pintuan? At ang ikatlo, mga kapatid, mahalaga din na tanungin natin ang ating mga sarili, kung tayo ba ay nandudoon na sa harap ng pinto ng langit, ano ba ang mga dahilan para tayo'y maging karapat-dapat na tuluyang papasukin sa kaharian ng langit? Hindi po husto o hindi sapat na tayo lang ay nagdarasal. Amen? Hindi sapat na nagtatambay lang tayo sa simbahan upang kilalanin tayo ng Panginoon. Sa katapusan, ang higit na mahalaga sa ating kagustuhan at pag-asa that someday makapasok sa kaharian ng langit ay ang ating mga mabubuting gawain. Kaya nga po, besperas ng Pasko, kayo po ay nagsumikap tayo dito sa parokya na maging kasangkapan hindi lang po ng pagbibigay ng ayuda. Amen? Kundi, maging kasangkapan tulad ni San Judas Tadeo, tulad ni Saint Bridget of Sweden, maging kasangkapan ng pagbibigay ng pag-asa kahit may pandemya.